kwenta, higit pa sa balita, ang arangkada. Magandang araw sa ating mga masugid na tagapakinig. Ngayon ay Martes, ika-9 ng Hulyo at ngayong araw ay pag-usapan natin ang kamakailan lamang na pagbitiw ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. At narinig ninyo ang audio clip ng mismong panayam sa Vice Presidente na kung saan inihayag niya ang kanyang desisyon sa pagbitiw sa pwesto bilang kalihim ng edukasyon. Hindi natin may kakaila na nahahati talaga ang sentimento ng madla ukol dito. Di ba, partner? Tumpak ka riyan, partner. Sa pagputok ng balita, hati na kaagad ang opinyon ng mamamayan. Mayroong natuwa at mayroon din namang, nabahala. Pero partner, bago ang pagbitiw ni VP Sara, nakikita na ng karamihan na medyo na-fall out na talaga ang unit team. Bihira na lamang siyang makita sa mga nakaraang pagtitipon kasama ang unit team, di ba? Marami nakapansin yan, partner. At sa pagbitiw niya sa pwesto, marami ang nabahala kung may pagpapatuloy ba ang pagtaguyod ng matatag curriculum yan. Malaking issue yan. Sa laki ng budget na inalaan para sa implementasyon ng DepEd matatag, nararapat lamang na may pagpatuloy ito. Tama. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, hindi rin natin maitatanggi na marami na talaga siyang mga kautosang kanyang ipinatupad sa DepEd. Ilan sa mga magagandang nagawa ni VP Sara para sa mga guro ay ang pagkakaroon ng mas maraming training at development programs. At pinagsikapan din naman niyang itaas ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na suporta at pagkilala sa ating mga guro. Naku, totoo yan, no? Sa kanyang termino, inulunsad niya ang mga programang naglalayong pagbutihin ang kalagayan ng mga guro tulad ng pagpapataas ng sahod at mga benepisyo sa kanila, di ba? Nagkaroon din ng mas maayos na sistema para sa pagpapatupad ng mga patakaran sa loob ng paaralan na nagbibigay ng mas maraming pagkakataon para sa profesional na pag-unlad ng mga guro. Ngunit hindi rin talaga maikakaila na marami ring kontrobersya ang bumalot sa kanyang panunungkulan. Ilan dito ang mga isyong kinakaharap ng DepEd tulad ng kakulangan sa mga kagamitan sa eskwelahan at mga silid-aralan. Marami ring mga magulang at mag-aaral ang nagreklamo sa hindi sapat na suporta lalo na sa panahon ng pandemya. Isa pang malaking issue ay ang kanyang mga confidential fund na kung saan malaking fund ang nailaan sa kanyang opisina. Maraming sektor ang nagtatanong kung paano at kung saan ito nagamit at ayon sa ilang mga kritiko, dapat daw ay naging mas transparent yun. Yun yung gusto natin, di ba? Transparency. Ang paggamit ng pondo para maiwasan ang aligasyon at katiwalian. Totoo yan, partner. Tsaka isa pang tanong ng lahat ay kung maipagpapatuloy pa ba ang DepEd Matatag Agenda. Yun. Ang Matatag Agenda ay isang malawakang programa na naglalayong magbigay ng dekalidad na edukasyon sa lahat na mag-aaral sa bansa. Maraming nag-aalala na baka magbago o maantalang implementasyon nito sa, pag-alis ni VP Sara. Ayon sa ilang ulat, nakatakda namang ipagpatuloy ng susunod na DepEd Secretary, which is si Senator Sonny Angara, ang mga matatag agenda. Gayunpaman, malaking hamon ito dahil kailangan nilang sundan ang mga plano at programa na sinimulan ni VP Sara. Ang tagumpay ng agenda ay nakasalalay kung paano niya ito isa sa katuparan bilang bagong litrato ng DepEd, di ba? Sana nga ay magpatuloy ang mga magagandang nasimulan sa ilalim ng matatag agenda at magkaroon ng mas maayos at mas sistematikong pagpapatupad ng mga programa para sa ikabubuti ng mga mag-aaral at lalo na ng mga guro. Sus, tama ka dyan, partner. Ano man ang magiging kapalaran ng DepEd sa mga susunod na buwan, mahalaga naman natiling buo ang suporta ng bawat isa sa ating sistema ng edukasyon. Dagdag pa, sa pagbitiw ng nakaraang kalihim, ito ang magsisilbing daan upang makaahon ang kagawaran mula sa pagkakalugmok, ika nga. Ang nararapat na masigurado ng bagong kalihim na maitaguyod ng edukasyong matatag ang edukasyong nararapat sa lahat. At dito na nagtatapos ang ating episode sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kababayan. Lagi nating tatandaan, ang edukasyon ay ang susi sa tagumpay ng ating bayan. Ito ang boses ng pagbabago na magbibigay sa inyo ng impormasyong tapat, balanse at maaasahan. Hanggang sa muli. Magandang araw sa inyong lahat. Mga kwento, may kwento.
sa balita ang arangkada.